church of the living God. Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalagang mga anak ng Diyos, maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo as we start our second service. Pwede po ba natin kamayan, ngitian, batiin ang ating mga katabi at sabihin na I'm glad you are here, kapatid. Tell every Sa community, kabila naman po, Christ is the answer. Tell pwede po every nating town, sabihin, nagagalak ako na makita ka ngayon, kapatid. every nation, shout, Christ is the answer. At masaya po na nakikita ang bawat isa na nakangiti at excited na magpuri po sa ating Panginoon. Sino po dito ang excited magpuri sa ating Panginoon? Amen! At isa, dahilan at rason po kung bakit tayo naririto sa ating church ay dahil po gusto nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Gusto po natin na mas lalo siyang makilala. Gusto nating maranasan ang dakilang pagmamahal niya. At as we open the year 2026, we are declaring and we are claiming breakthrough peace that brings new beginnings. Hindi lamang po ito for the month of January, but in every day of our lives po, pwede natin siyang i-declare. At hayaan niyo po kung basahin. Sabi po sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since, as members of one body, you were called to peace, in word or deed,
Do it all in the name of Lord Jesus. Giving thanks to God, the Father, through sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. At habang pong kinakanta natin itong awit na ito, naririto po tayo para purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin at sambahin ka, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati sa bawat buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Minsan pa po ating awitin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan
purihin at sambahin ka, Panginoon. Atin pong idedeklara ang pangalan ng Jesus sa ating mga buhay. Hallelujah! Minsan po, atin po ipalakpak ang ating mga kamay. Sama-sama! 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 Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nakawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapakailanpaman. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At noon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapakailanpaman. At sama-samang nagpupuri, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Sama-sama, 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 sama-sama. Okay na lang tayo'y nagmamahalan. Nananan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. At doon ay nagpupuri, at doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. At sama-samang nagpupuri, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanpaman. Habang buhay, papuri ko'y tataas, hindi magwawakas ang aking pagsamba. Habang buhay, pag-ibig ko'y ibibigay, pag-ibig ko'y ibibigay. Pagkat wala nang ang sa'yo at babantay. Pupurihin, lagi ang sasambahin ang pangalan mong banal. Sa tuwina ay sasambihin, awitan. Lagi ang pagmamasdan, ang iyong kagandahan. Diyos ng kabanalan, habang buhay. Pwede po ba nating sabay-sabay na awitin itong song na to? Sabi po dito, habang buhay, papuri ko'y itataas. Ito po ang ating deklarasyon ngayong 2026. Amen po ba? Parang mahina po. Amen po ba? Amen. Amen.
Sabihin po natin sa ating Panginoon, habang buhay, papuri ko'y tataas, hindi magwawakas ang aking pagsamba. Habang buhay, pag-ibig ko'y bibigay, pag-ibig ko'y bibigay, pagkat wala nang ang sa'yo ay papantay. Pupurihin, lagi lang sasambahin ang pangalan mong banal, sa tuwina ay sasambitin. Awit lang, lagi lang pagmamasdan ang iyong kagandahan, Diyos ng kabanalan. Minsan pa po, pupurihin, lagi lang sasambahin ang pangalan mong banal, sa tuwina ay sasambitin. Awit lang, lagi lang pagmamasdan ang iyong kagandahan, Diyos ng kabanalan, habang buhay. Purihin ka, Panginoon, habang buhay. Habang buhay. Hallelujah, Lord. Katulad po ng aming inawit, habang buhay ka naming pupurihin, aawitan at iibigin, Panginoon. Hawakan mo po ang bawat puso at buhay ng bawat isa, para po maipagpatuloy po namin ng paglilingkod, pagtaas ng aming mga kamay, pagpunta po sa bulwagang ito, at isang maging matapat na manlilingkod mo. Gawin mo pong kapaki-pakinabang ang bawat buhay ng bawat isa. Makita po namin, Panginoon, ang magandang plano mo sa bawat buhay po namin. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Nakikita mo po ang bawat puso at buhay ng bawat isa. Patuloy kang magpakilala. Hallelujah, Lord. Ikaw ang pumili sa akin, sa kabila ng aking kakulangan. Nagtiwala at nagbigay ng pansin, kahit pa ako'y walang kakayanan. Alam kong ang pagsunod sa'yo ay di madali, gayunpaman nangangako sa bawat sandali, magbibigay sa'yo ng galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tangi kong hinahangad, sa'yo'y maging kapaki-pakinabang.
bawat sandali, magbibigay sa'yo ng galak. Hindi bigat, hindi sugat, gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tangi kong hinahangad, sa'yo maging kapag-ipakinabang. Yakap mo ako sa aking garuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukturang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukturang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Minsan pa po ating awitin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukturang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa habang po nakataas ang ating mga kamay. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, ating pong pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat sa sukturang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay
Salamat po dahil sa gitna ng aming mga kahinaan, ikaw lagi ang aming kalakasan. Sa pangalawang linggo na ito ng 2026, Panginoon, hayaan mo na yung salita ay patuloy na kumilos, mangusap sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin na presensya ng Banal mong Espiritu Santo na mangusap sa lahat po ng mga lalaki at babae na nagbigay ng panahon sa iyo sa umaga nito. Sa iyong pangalan, Panginoong na Jesus, nais namin ibalik lahat ng papuri, parangal, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, this we pray. Amen and amen. Isang malakas pong palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Praise God. Nakakaupo na po tayo. Sabi po sa isang kinakanta natin noong Pasko, bagong taon, bagong buhay. Ano ba yun? Nang lumigaya ang kailan kayo kinig. So sabi sa kanta, bagong taon ay bagong buhay, nang lumigaya ang ating buhay. Yan. So Happy New Year po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa tema pa rin po ng breakthrough, peace that brings new beginnings. No? So sa umaga pong ito ay napili ko pong topic ay kung malalagay na dyan, is about finding peace in mental battles. About mental health. Yan. Minsan hindi natatakil yung mental health no, sa mga churches. Pero kailangan pong daanan, kailangan pong pag-aralan, kailangan pong alamin, dahil baka yung ilan sa katabi natin o mismo tayo pala mismo ay nagsasuffer ng mga mental battles. So sabi po dyan sa Matthew 11 verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sinabihan po ng Panginoon dyan ay ang lahat ng mga napapagal, ang lahat ng mga napapagod, ang lahat ng mga nabibigatan. No? So, sa umaga pong ito, nung birthday bash namin nung August pa, na topic yung mental health. So sabi ko, Lord, pagka nabigyan ako ng pagkakataon, hindi ko alam kung paano ko i-connect. Naghihintay lang ako ng tamang tema. So, nung nakita ko na January is about peace that brings new beginning, sabi ko, pwede sigurong mai-connect ang mental, how we can overcome mental battles. Kasi naniniwala ako na ang kapayapaan ay ating maranasan. Siyempre, una sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero siyempre, dapat ma-recognize mo ano nga ba yung nilalabanan mo. Dahil marami po sa panahon natin ngayon sabi nga nung nausong line, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Di ba? Uso yun sa TikTok. So, pagod na pagod na pagod na ako. Ano nga ba kinakapaguran? So, pakilagay po dyan sa slide number 3. Sabi po dyan, hindi lahat ng pagkapagod ay dahil sa pagkatalo. Minsan, ito ay paanyaya ng Diyos para sa kapahingahan. No? Hindi ibig sabihin na pagod ka, talagang talo ka na. Minsan sabi ko, kaya inaalam ng Lord ng pagod ka kasi minsan siguro, ginagawa mo yung bagay dahil sa gusto mo lang. Yung mga pamamaraan, ayon sa iyong kagustuhan, nakakalimutan nating itanong sa Diyos, ano nga ba ang dapat kong gawin? Madalas kasi sa atin, pabigla-bigla. Next slide. Bakit nga ba ang topic, ito yung naipili ko na maging topic natin. Why about overcoming mental battles sa ating buhay? No? So sabi po dyan sa next slide, dahil maraming pagod pero tahimik. Tingnan yung katabi nyo. Mukha ba yung pagod o tahimik lang? Nakangiti pero maraming mga dalahin yan sa mga kanilang mga puso. Maraming may faith, pero mabigat ang iniisip. Punong-puno ng panampalataya, pero hindi alam kung paano malalagpasan ang isang problema.
minsan, hindi natin alam na may mga pinaglalaban yung mga isang tao, pero dahil gusto natin na may masabi lang, maling salita yung nabibitawan natin. Instead na maka-encourage, nakaka-discourage tayo. Example, nung isang araw lang, naglalakad ako. Simpleng naglalakad lang. Meron akong nakasalubong na isang matagal ng kapatiran na matagal ko nang hindi nakikita. Nakasalubong ko. Sabi sa akin, Sister Belen, ang taba-taba mo na. Sa isip-isip ko, pwedeng taba lang. Taba-taba talaga. No? Parang gusto ko sumagot sa isip ko na, ikaw nga ang payat-payat mo na ngayon. No? Mga simpleng komentaryo na akala mo, may masabi ka lang, why not sabihin mo lang, ay, kumusta ka na? Minsan naman yung iba, sabi ng isang kakilala ko, ayoko nang umattend ng mga gatherings kasi lagi nilang tinatanong sa akin, o ano, may boyfriend ka na ba? O ano, may trabaho ka na ba? O kailan ka mag-aasawa? Yung mga tanong na parang gusto mo lang makakonect pero hindi mo alam na yung taong kinakausap mo gusto na parang matagal mag-asawa, wala lang lumiligaw. So hindi mo alam na may mga mental battles na pala sa mga puso nila. So, ayan, bago ko po ikwento yung buhay ni Elijah at ni Peter na nakaranas din po ng mental battles, ay medyo nag-research ako ng konti para medyo madagdagan tayo ng konting kaalaman. Kasi nagtanong ko kay Google. So sa Pilipinas daw po pala, noong 2013, ang depression po ay nasa 9.6% ng mga Filipino people ang depressed. Pero tumaas po ito noong 2021. Dati po 9.6, tapos noong 2021 ay naging 20.9 ang mga tao na nakakaranas ng mga mental problems, ng mga depression. Siguro dahil nag-pandemic tayo. No? So wala pang latest survey kung mas tumaas ba o bumaba na. Ano nga ba yung mga common causes? Ito po yung mga practical lang, no? Na gusto kong bigyan ng kaalaman yung bawat isa, hindi ko na nailagay dyan. Pero dapat po sigurong malaman natin kasi minsan baka hindi natin namamalayan tayo ang nagiging dahilan para yung isang tao ay ma-stress o ma-depress o magkaroon ng mga problemang mental problem. So ano pa yung mga ibang causes daw po ng mga mental problems or ng mga stress or ng burnout and breakdown, no? Number 1, mabilis na lang po, no, pressure and stress, no? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa school, no? Expectation. Pag nag-aaral ka, parang gusto mo lagi makapasa sa school. Tapos sabi nung isang kakilala ko, ang nakaka-stress pa pag may board exam. Kasi yung mga barkada mo nakapasa, tas ikaw hindi. Napaka-stressful nun. Tapos, pag nakapag-graduate ka na, stress din yung paghahanap ng trabaho. Lagi, may trabaho ka na ba? Saan? Pag may trabaho ka na naman, no, stress din yung boss mo. Hanap ka ng hanap na mabait na boss. Wala kang mahanap na mabait. Maging mabait ka na lang kaya. No? So, nakaka-stress talaga kasi saan ka pumunta? Doon sa trabaho ka na. Nagka-boyfriend ka. Nag-asawa ka. Nakaka-stress doon yung mula nung single ka, nag-asawa ka. Akala mo, masarap ang buhay may asawa. Okay lang. Hindi mo alam, hindi ganun kadali ang buhay may asawa. Talagang proseso yan. Every year, meron kang matututunan sa buhay may asawa. No? So, andyan pa yung expectation ng mga tao sa paligid. Kaya mga magulang, no? Sabi rito, ang pinakamalaki daw pong porsyento ng merong depression ay ang mga kabataan ages 15 to 24. At medyo nadagdagan pa daw hanggang 30 years old na ngayon. Why? Kasi minsan tayo mga magulang, hindi natin namamalayan, tayo na rin pala ang nagiging source para ma-depress yung anak natin. Minsan, mas stricto pa tayo sa Diyos. Aray?
No, yung ito yung gagawin. O, ito dapat, ganyan dapat ganyan, dapat ganto. Minsan, hindi natin alam na bibingi na sila sa mga sinasabi natin. No? So, hindi natin namamalayan, kaya nade-depress yung anak natin, tapos nagtataka tayo, bakit kaya Sister Belen yung anak ko hindi nag-open ng problema sa akin? Bakit kaya sa mga kaibigan? Baka naman kasi lagi kang nakaangil. Baka naman kasi lagi kang nagagalit. Kaya hindi sila makapag-open sa'yo. O baka naman ikaw mismo, tayo mismo, ang nagiging source ng depression sa ating mga anak. So, sa pagpasok po ng bagong taon, peace that brings new beginning, we have to check ourselves, the members of our family, lalo na tayo mga magulang, tingnan natin ang kalagayan ng ating mga anak. No? Ano pa po? Mabilis na lang. Social media, technology, no, life transition, ito yung kanina diniscuss ko. But sabi nga po sa Psalm 23 verse 3, He refreshes our soul, He guides me along the paths for His name's sake, and He restores my soul. Diyan po, ngayon po umaga ay papasukin natin ang buhay ni Elijah at ni Peter na nakaranas po ng struggle about yung burnout at saka breakdown. No? Dahil Old Testament, inuna ko muna yung breakdown, pero bago kasi magka-nervous breakdown, nababurnout mo na yung tao. Pero dahil gusto kong simulan sa Old Testament, unahin ko muna yung breakdown. Yan. Pawala-wala yung para mabasa sana nila. So ano nga ba ang ibig sabihin ng breakdown or nervous breakdown? Tinagalog ko na lang po, no? So sabi nito, bigla o malalim na pagbagsak ng isip at emosyon, dulot ng matinding takot at pagod. Yung burnout naman, unti-unting pagkaubos ng lakas, dulot ng pressure and stress. No, mamaya ko na babalikan yung kwento ni Peter. Punta muna tayo sa kwento ni Elijah. Ito po ay matatagpuan natin mula po ang kwento niya actually mula sa 1 Kings chapter 17 hanggang 19. No? Medyo isa-summarize ko na lang po. No? Nung sa chapter 17 ng 1 Kings, sinabihan po ng Diyos si Elijah. Sabi niya, sabihin mo, go to the Tishbite, sabi niya gano'n, at sabihin mo na hindi uulan sa bayang ito hanggang hindi ko sabihin. No? So, to cut the story short, talagang hindi umulan. No? Hindi umulan. Dahil noong mga panahon na yon, ang hari ng Israel ay si King Ahab. Isa sa pinakamasamang hari ng Israel, si King Ahab. At sinabi ng Diyos kay Elijah, sabihin mo sa kanila, hindi uulan. Para siguro ma-realize ng tao na kailangan mo magbago. No? At pagkatapos doon, sabi ko nang pumunta ka doon sa Mount Serapis, no, doon sa Kenneth Ravine na meron sa may Jordan. No? At doon ka pumunta. At yun nga, alam natin yung kwento, pinakain siya ng may raven, no, uwak, nagpadala sa kanya lagi ng pagkain, umaga at gabi. Alam natin yung kwento na yon. No? At makalipas ang mahabang panahon na yon, natuyo yung creek, o natuyo yung tubig na yon. No? Siguro dahil nga drought siya, natuyo na rin. At sabi nga ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa isang balo. No? So alam natin yung kwento na yun, na kung sino pa yung balo, na konti na lang yung oil, tsaka yung arena, yung pa yung pinapunta ng Lord, doon ka pumunta para humingi ng tulong. Pero hindi po tayo magpo-focus doon. Magpo-focus tayo sa time na one day ay nagkaroon ng kinausap ulit ng Diyos si Elijah. Kinukwento ko ito sa inyo para makita nyo bakit ang isang katulad ni Elijah na tapat, sabing ganun, faithful people, no, will break down. Yan. No, so, ang isang tapat na tao ay pwedeng magkaroon ng nervous breakdown, katulad ni Elijah. So, nung time na yon, nangyari ganito. Sabi ng Diyos sa kanya, bumalik ka doon kay Ahab at sabihin mo sa kanya na ipakilala mo yung
ako bilang Diyos, no? Alam natin yung naging labanan sa Mount Carmel. So, tingnan natin sandali yung, si Ahab kasi meron siyang alalay sa Obadiah, Obadiah ba? Obadiah. No? Ano ba yung tamang pronunciation doon? No? Na believer siya. Tinatago niya yung mga believers, yung mga propeta sa kuweba. No? 50 dito sa kabila, 50 sa kabila. At sinabing ganun ng Lord sa kanya na one time nakasalubong ni Obadiah si Elijah. At sabi sa kanya Elijah, sabihin mo kay Ahab, makikipagkita ako sa kanya. Haharapin ko ang mga false prophet. No? At ipapakilala ko ang tunay na Diyos. So doon po sa 1 Kings chapter 18, makita po natin na nagkaroon nga po, hinarap po ni Elijah yung 450 false prophets. Alam niyo naman yung kwento, pero sa-summarize ko para makita niyo, bakit ba nagsimula yung, paano ba siya nagkaroon ng nervous breakdown? Bakit ba siya nagkaroon ng breakdown? Ang taas-taas ng pananampalataya niya. So ito na nga po, di ba? Sabi, magdala kayo ng 2 alay na mga baka. No? So una muna niya, parang sabi niya, sige, partida muna. Kayo muna ang mauna. So ito na, pray na yung mga false prophet. No? At alam natin ang nangyari, hindi po umapoy yung kanilang alay na baka. No? So, di ba, inaano pa nga, sarcastic pa nga si Elijah, sabi niya, sige, lakasan niyo pa yung prayer niyo. Baka hindi kayo narinig na inyong Diyos. No? Ito na, dumating na yung time na si Elijah na. Isang prayer lang, sabi niya dito, sige, paki-flash dyan. 1 Kings chapter 18, verse 36. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are the God in Israel, and that I am your servant, and I have done all these things at your command. Answer me, O Lord, and answer me, so these people will know that you are Lord, our God, and that you are turning their hearts back again. And then verse 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water into dregs. And when all the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord, He is God. The Lord, He is God. So ito po yung situation, no? And then, pagkatapos po ng time na to na-realize ng mga tao, pagkatapos nun ay kinalaban nila yung mga false prophets, ganyan. Bigla pong pumuntas, parang nanghina bigla si Elijah. Papasok na tayo sa tunay na kwento. At siya po ay pumunta rin sa isang bundok, no? At doon ay pinrobide ng Lord. Sige, basahin natin. Dito po sa chapter 19, no? So, tingnan po natin yung verse 3, no? And Elijah was afraid and ran for his life. Yan. Bago pala yon, no? So, nung ano pala, sino yung asawa ni Ahab? Si Jezebel. Siya po talaga yung nagsusulsol kay Ahab, no, na sumamba sa Diyos-Diyosan, yung mga Israelita. So, nung malaman ng pag-uwi ni King Ahab, sinabi niya, Jezebel, napahiya ako. Yung mga, dahil kay Elijah, natalo ako at napatunayan ng maraming tao na ang Diyos na ni Elijah ay ang tunay na Diyos. So, galit na galit si Jezebel. Sabi niya, patayin si Elijah. Eto na, sa verse 3. Elijah was afraid and ran for his life. Then he came to Beersheba in Judah, and he left his servant there. No? Patawid tayo sa verse 5. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, Get up and eat. So, hindi yun nakikita. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked. No? So,
Mabilis na lang, so hindi nyo nakikita dyan. So, yung time na yon, pagpunta niya sa Beersheba, natulog siya sa isang puno at doon ay nag-provide pa rin ng Lord ng pagkain. Pero dahil sa sobrang takot ni Elijah, ay naisipin niya pumunta sa Mount Horeb. No? Mount Horeb. Nilakad niya. Nung inaaral ko to, sabi ko, di ba naglaban sila sa Mount Carmel? Sabi ko, gaano ba kalayo yung Mount Carmel sa Mount Horeb? Kasi sa Mount Horeb, ito yung tawag din nila dati ay Mount Zion. No? Ibang name ng Mount Horeb. Sabi ko, gaano kaya kalayo yun? Kasi nilakad niya lang. At sabi, nung ni-research ko, ang layo pala nun is, ilan ba yun? 500 kilometers or 300 miles. Sabi ko, gaano kalayo yun? Gaano kalayo yung 500 kilometers? Gaano kalayo yun? Yung pala, yung 500 kilometers, parang Manila to Baguio, Baguio to Manila. Kaya pala, ang sabi sa Bible, nilakad ni Elijah yung from Beersheba, nilakad niya yun mula ng 40 days and 40 nights. No? 40 days and 40 nights niyang nilakad. No? Nandun po yung sa verse 8 ng chapter 19. Sabi rito, basahin natin sa verse 7. Paki-flash po dyan. 1 Kings chapter 19 verse 7. The angel of the Lord came back at the second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank, strengthened by that food, and he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent all night. Ayan, so ito po yung time na nagtago po si Elijah at ang nakakapagtaka, sinabi niya sa Panginoon, gusto ko nang mamatay. Nung binabasa ko to, nung pinapag-aralan ko to, sabi ko, sobra siguro siyang nagkaroon ng nervous breakdown. Imagine, kung kayo po yung sinasa sitwasyon niya, nakipaglaban siya, mag-isa lang siya, kinalaban niya yung 450 false prophet, kasama pa si Ahab doon, yung mga tao sa kanyang paligid. Tapos kailangan niyang iparating sa mga tao na ang Diyos na aking sinasamba ay totoo. Tapos mag-isa ka lang. Nakayanan niya yon. Pero nung time na natalo niya na yon, after victory, naramdaman niya yung sobrang pagod. Na-stress siya masyado. Mga magulang at kapatid, minsan po sa ating buhay, pag kinonect natin, sa dami minsan ng answered prayer natin, hindi natin namamalayan, minsan gusto nating marami ka ng kasagutan ng Panginoon, nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos, no? Pero may mga times sa ating buhay na dahil sa sobrang hindi na yung, alam niyo, yung nangyari sa kanya dito, hindi niya kaya yun kung hindi dahil sa Panginoon. Pero nung time na after nung fight na yon, nung sinabi sa kanya, hanapin si Elijah at patayin, bigla siyang natakot. Mga magulang at kapatid, ano po ang takot natin ngayon, 2026? Ano po yung mga insecurities natin? Ano po yung mga bagay na naghihinder sa atin sa pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay? Kanina, first time kong narinig yung kinanta ni Charis, yung may part doon na, ano ba yun? Hindi sana ako maging bigat, parang gano'n, yung isang message. At hindi ako maging sugat o bigat, no? Nung parang gano'n yung message ng song kanina, no? Kundi dapat ay magampanan natin yung gusto ng Diyos na gawin sa ating buhay. No? Sana po, sa umagang ito, mamaya po, i-discuss ko na mabilis, paano ba natin ma-overcome yung pain, like what Elijah experienced. Sa atin din pong buhay, meron din po tayong we have to accept the fact, meron tayong mga mental problems. Hindi naman tayo baliw. No, pero minsan, kaya hindi nakakakilos mightily ang Lord sa buhay natin kasi yung isip natin, kinokontrol yung ating pananampalataya. Kaya tayo natatakot, advance tayo mag-isip, lahat ng bagay, binibigyan natin ng meaning. Yung mga taong may mga mental breakdown, sila yung parang, yung takot sa mga bagay, yung parang
advance mag-isip, laging binibigyan lagi ng kahulugan yung isang bagay, kaya nagkakaroon siya ng takot. Biglang sumakit lang yung parte ng katawan, baka may cancer na ako. Kinonfess mo na may cancer ka, hindi mo na lang malayan, yung katawan mo sila sabi sa'yo, magka-cancer ka. Instead na sabihin mo, masakit yung likod ko. Lord, pagalingin mo itong part ng likod mo to because ikaw ang Diyos na manggagamot. Gusto ko gamitin mo pa ako mightily for your glory. No? So, dapat po ganun ang mga, natin, mga Kristiyano. So, bibilisan ko na po. Wala pa tayo doon sa pinaka natin. So, punta naman tayo. Una, kanina, si Elijah, faithful people will break down. So, gusto ko ma-realize natin na kahit na tayo ay faithful, may mga times na breakdown tayo. Kailangan mo ma-realize yun para humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Pangalawa, si Peter. Yung kwento naman ni Peter, alam natin ito, no? Na after na dininay niya si Lord, si Jesus ng 3 times, no? Nung time na sinabi ng Lord, ni Jesus sa kanya, pagkatapos ng pangatlong tilahok ng manok ngayong umaga, i-deny mo ko. Di ba sa 3 beses sinabi niya, hindi kita i-deny, Lord. Pero after ng pagtilahok ng manok, ay ano nangyari? No? Kumbaga, after dinay niya 3 times, pang 3rd time si Jesus, tumilaw ko yung manok. At sobrang kahihiyan yung nangyari sa kanya. At nung time na yon, di pa nakalagay dyan, no? Umiyak si Peter ng mga time na yun at sobrang siyang napahiya. Sa atin din po mga buhay, no? Sa atin din po mga buhay bilang mga Kristiyano, hindi natin yung nahihiya, napahiya. Minsan kasi, sino ba ang nagpapahiya? Nakakalungkot kung ang nagpapahiya sa'yo, kapatiran din. Nakakahiya kung ang nagpahiya sa'yo ay mga taong mahal mo rin. Kaya nga, sabi ko kanina, yung introduction ko, maging maingat tayo sa ating salita. Baka hindi natin namamalayan, tayo pa yung dahilan kung bakit nai-stress yung isang Kristiyano. Na minsan, tayo pa yung dahilan para maging manghina yung isang Kristiyano. Yung ating mga aksyon, masyado kasi tayo maraming bawal. Minsan, daig pa natin ang Diyos. So, paano nga ba nila? Ito yung pinaka-main topic ko talaga. Paano ba na-overcome ni Elijah at ni Peter yung kanilang mental battle? Nasa slide 11 na po ako. So, God restores their soul and spirit. Number 1, hinanap sila ng Diyos. Hinanap sila. Iko-connect ko na rin pareho. No? So, si Elijah po, sabing ganon, sa kanyang pagtatago sa Diyos, kahit na nakapunta na nga siya doon sa Mount Horeb, kahit na magtago siya, hinanap siya ng Diyos. Di ba sabing ganon ng Lord sa kanya, ano ang ginagawa mo rito? Nung binabasa ko to, bigla ko naalala si Adan at si Eva nung sila ay nagkasala sa Garden of Eden at nakita nila ang kanilang kahubaran. Di ba sabi ng Diyos sa kanila, Eva, Adan, nasaan kayo? Ibig ba sabihin, hindi alam ng Lord kung nasaan sila nagtago? Of course, alam ng Diyos yun. Mga magulang at kapatid, saan ka man nagtatago? O gusto mo magtago, saan ka man lumayo, mas malayo pa man sa Mount Horeb, nakikita ng Diyos ang kalagayan mo at hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Kung may mga struggles ka man, may mga ano man yung kabigatan na meron ka ngayon sa puso mo, minsan parang sabihin mo, ayoko na nga mag-serve sa Lord. Parang sila na nga lang. Alam mo nyo po ba, yung pandarayang yan na ayoko na nga, magpapahinga na ako. Naranasan ko yan. Naranasan yan ng lahat ng mga workers. Amen? Sino yung workers na magkasabing naranasan mo yan? Naranasan ko yan. Yung parang sobrang gusto mong gawin yung isang bagay, tapos hindi nangyari, ganito yung ganyan. Gusto mo maging okay lahat, pero hindi nagiging okay lahat. Pero ang maganda doon, hinanap pa rin tayo ng Diyos. Amen? Sa mga panahon na gusto mong magtago, gusto mong lumayo, gusto mong manahimik, hahanapin ka pa rin ng Diyos.
Pag merong dakilang plano ang Diyos sa buhay mo, magtago ka man doon sa lugar na akala mo hindi ka makikita ng Diyos, makikita ka pa rin ng Diyos. Amen? Siya yung unang maghahanap sa atin. Katulad po ni Elijah. Ang si Elijah po na naranasan yung kapangyarihan ng Diyos, maging kay Peter. Si Peter po na mismo ang Panginoong Yesus, kasama siya sa 12 disipulo. Nakita niya lahat ng himala na ginawa ng Panginoong Yesus. Pero nung time na yon, he denied Jesus. Tayo po. Minsan ba na-deny na rin natin ang ating Panginoong Yesus? Ilang beses po natin ikinahiya ang ating Panginoon. May mga panahon ba na yung Holy Spirit nagkasabing sa'yo, sige na mag-share ka ng Word of God. Pero at the back of your mind, nagkasabi, huwag na, baka mapahiya ka. O sinasabi ng Lord sa'yo, sige puntahan mo yan, mag-apply ka. Pero sinasabi ng kalaban sa'yo, huwag na, hindi ka papasa dyan. Eto na lang gawin mo. Marami pong pandarayang ginagawa ang kalaban sa ating kaisipan. It's always a mental battle. Pag hindi tayo spiritually naka-align sa kalooban ng ating Panginoon, yung ating isipan kasi, ito yung battleground. Alam niyo po ba? Ito yung battleground. Pag wala ka ng hindi, naglalagay po ang demonyo na mga kaisipan na hindi nakabase sa kalooban ng Panginoon. Na pag hindi ka-rooted sa salita ng Panginoon, pag hindi ka aware sa pagbulong ng Banal Espiritu Santo, pwede tayong madaya, no? So, yun ang una, hinanap sila ng Diyos, no? Si Elijah, nakita sa ilalim ng punong kahoy. Si Peter naman, binalikan ng Diyos dun sa John 21, verse 4, sa tabing dagat. Bumalik kasi muli sa pangingisda si Peter. No, parang ayoko na, balik ako sa dating buhay. Ayoko nang sumunod kay Jesus. So, siya at ang kanyang mga kakilala, kasi nga akala nila namatay na si Jesus during that time. No? Pero ang kagandahang balita dito, binalikan sila ng ating Panginoon. Tandaan niyo po yun. Number 1, main point, hinanap sila ng Diyos. Kaya sa sarili mo, sasabihin mo rin, hahanapin ako ng Diyos. Kaya huwag ka nang magtago. Hahanapin ka ng Diyos. Pangalawa, pinalakas sila ng Diyos. Slide na ba ako? Slide 13 na ako. Pinalakas sila ng Diyos, no? God restored before He reassigned. Pinalakas sila ng Diyos. Ang ginawa sa kanila, pinakain sila ng Diyos. No, sa 1 Kings chapter 19, verse 6 and 7, nakita natin how God provided para magkaroon ng pagkain sa Elijah. Nung binabasa ko to, sabi ko, siguro yung 40 days na naglakad siya papuntang Mount Horeb, imagine, 40 days and night nilakad niya. Parang papuntang Baguio, tapos bumalik ng Maynila, ganun kalayo. Kasi tinanong ko, gano'n ba kalayo yung 500 kilometers or 300 miles? Ganun pala. Kasi parang papuntang Baguio, nasa 250 kilometers, sabi ni Google. Kay Google yun. Pagka mali, si Google lang may kasalanan. Ayan, so yun. So sabi ko, Lord, salamat dahil pinrovide mo yung pagkain ni Elijah ng 40 days and 40 nights. Pero nung inaaral ko to, sabi ko, tayo nga araw-araw pinrovide ng Lord yung pagkain natin. Ilang taon ka na? Kung ilang taon ka na, ganun kadaming taon, pinrovide ng Lord ang lahat ng pangailangan natin. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng palakpak? Napakabuti ng ating Diyos. Sa panahon po na minsan ayaw nating maglingkod, gusto nating mamahinga, gusto natin siyang takbuhan, hindi nagkulang ang Panginoon sa pang-araw-araw nating pangailangan. Hindi nga lang minsan 3 times a day, minsan 5 times a day pa. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Tunay siyang mabuti at pinapalakas siya tayo physically. Kinakailangan kasi natin maging malakas physically para magamit ang ating katawang lupa para sa ministeryo na gusto niyang ipagawa sa atin dito sa mundo. Oh. Nakaka-bless ka yung mga senior citizen na katulad ko, no? Na
yung mga, di ba pagka umattend ka ng morning watch, sino mga umattend doon? Mga senior citizen. Kasi maaga kaming magising eh. No? Maaga kaming magising, maaga kaming matulog, maaga din kaming nagigising. So, nagiging intercessor isa sa mga ministry ng mga senior citizen. Okay, si Peter, pinag-almusal din siya, di ba? Doon sa John 21. Hindi ko na po babasahin para mabilis lang yung basic ng kwento natin. John 21 verse 12 to 15. Nung sila yung ng isda, di ba? Pagbalik nila Peter, nakita nila nagpapaningas ng nagagawa ng nagpapaningas ng si Jesus, no, ng isda, at sila ay niyayang mag-almusal, no? And then nagkwentuhan. Pinalakas sila ng Diyos. Tayong lahat, pinapalakas hindi lang physical, pinapalakas, gusto ng Lord, ang ating spiritual life. Gusto ng ating Panginoon na kung paano pinapalakas na tayo physically, dapat ganoon, lalong higit spiritually. No, kaya nga po, this coming January 25, magkakaroon tayo ulit ng anointing service. No? Muli po ay papahiran tayo ng langis ni Pastora Vilma para muli po ay ma-recharge tayo at makakuha ng panibagong lakas mula sa ating banal na Espiritu Santo. Pangalawa, una, hinanap sila ng Diyos. Pangalawa, pinalakas sila ng Diyos. Pangatlo, kinausap sila ng Diyos. Doon po sa verse, 1 King chapter 19 verse 11, basahin natin. Paki-flash po dyan. 1 Kings chapter 19 verse 11 to 14. Yan. 11 to 14. Yan. So, basahin natin, dyan, no? So, sabi dito, and the Lord said, go out and stand on the mountain. Sabi niya kay Elijah, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then, a great and powerful wind tore the mountains apart and scattered the rocks before the Lord. But the Lord was not with the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Ang ganda nito. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then the voice to him said, what are you doing here, Elijah? And he replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with a sword. I am the only one left, and now they're trying to kill me too. And the Lord said to him, go back on the way you came, and go to the desert of Damascus, where you get there and anoint Hazael king over Aram. Okay. Hindi ko na masyadong i-discuss. Pero ang point ko dito is yung part na, nung binabasa ko to, may parang fresh revelation. Ewan ko lang kung may mga Bible scholars dyan. So, yung, di ba sabi, ganun, dumaan daw ang malakas na hangin, but the Lord was not there. Dumaan ang malakas na lindol, but the Lord was not there. Dumaan ang apoy, but the Lord was not there. But then, pagkatapos nun, is a gentle whisper. Alam niyo ba, mga magulang at kapatid, nung binabasa ko to, sabi ko parang sa ating buhay, minsan inaalaw ng Lord yung bagyo ng problema. Nililindol ka ng problema. Hindi mo maramdaman yung pagsama ng Lord. Bagyo, apoy, iba't ibang klaseng pagsubok ang pwede nating maranasan. Inaalaw ng Lord John na maganap sa ating mga buhay. Hindi ko alam kung anong kabigatan meron ka, but mga magulang at kapatid, ano man pong kabigatan, problema, ang dinadanas o posibleng naranasan mo noong 2025, pakinggan mo ang bulong
ng banal na Espiritu Santo. Alam ko may sinasabi siya sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Narinig mo ba ang bulong ng banal na Espiritu Santo? Minsan po, sa atin po mga buhay, inaalaw ng Lord yung mga kabigatan ito, problemang ito, kasi gusto niya, parang katulad ni Peter, katulad ni Elijah, na faithful and passionate people of God, inaalaw niya ang mga bagay na ito para muli, magising ka sa katotohanan, kailangan mong marinig ang boses ng Diyos. Amen? Dahil pag narinig mo ang boses ng Diyos, dun pa lang magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Amen? Kaya maging handa ka, kapatid, sa pagpasok ng taon 2026, ito nakapasok na nga. Sabi nga nila, bakit napakabilis ng araw? Na-share ko to sa morning watch one time. Sabi po ng mga pag-aaral, kaya pag inisip mo, ba't parang ang bilis ng araw? Kasi nasanay ka na, routine yung ginagawa mo. Pagising mo sa umaga, mag-morning watch ka, ganyan, tapos mali papasok ka sa trabaho, tapos mamaya uwi ka na naman, tapos magluluto ka na naman. Kung ikaw naman ay nasa bahay, gano'n, maglalaba, magluluto, ang bilis lang, maya-maya, ay, linggo na naman, ay, midweek na, tapos maya-maya, Sunday na. Hindi mo na lang malaman, February na, mamaya, anniversary na naman, no? Mamaya, 2027 na naman. Ang bilis. Pero ano yung ginawa natin para sa Diyos? Nalugod ba ang Diyos sa ating buhay? At yung pinakalas po, di ba, una, hinanap sila ng Diyos, pinalakas sila ng Diyos, kinausap sila ng Diyos, at panglas, binigyan sila ng Diyos ng kapayapaan. No, binigyan sila ng Diyos. After nung kinausap ng Lord si Elijah, ay sabi niya, i-anoint mo ito para maging king. Si Peter naman, nakalimutan kong bigyan ng emphasis, nung kinausap ni Jesus si Peter, hindi siya galit. Hindi parang katulad natin, tayo judgmental tayo minsan eh. Pero si Jesus, ang sabi niya lang, do you love me? Nakaka-rebuke ba yung salitang, mahal mo ba ako? Hindi po sinabi ni Jesus kay Peter, bakit mo ko dininay ng 3 times? Sinabi niya ba yon? Wala po. Sinabi niya lang, mahal mo ba ako? 3 beses niya pong itinanong yung mahal mo ba ako. Mga magulang at kapatid, mahal po ba natin ang ating Panginoong Yesus? Naniniwala po ba tayo na ang kapayapaan na ating pong matagal na pong dinidesire ay pwede po nating maranasan? Kailangan lamang po maging sensitive enough tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kailangan po, dyan sa second to the last slide, no, sabi dyan, kung pagod ka man ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung napagod ka sa taon 2025, sa tingin mo wala ka namang naging accomplishment, hayaan mo ang 2026 ay higit na mas maging magandang taon para sa'yo. I-claim natin na ang 2026 is a better year sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating personal life, sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating trabaho, sa ating mga pangarap. Maranasan natin ang kapayapaan na nagbumula sa ating Panginoon. Una, dapat ayusin natin yung ating mga kaisipan. Amen. Ipagkatiwala natin ito sa ating Diyos. Sabi nga dyan, when we put, pakibalik. So, sabi dyan, when we put our problems in God's hand, no, siya yung magti-take control na everything. No? So, tayo pong lahat, as we close in our prayer, gusto ko po mga magulang at kapatid, magkaroon tayo ng realization. Sa lahat ng kapaguran na meron tayo, financially, hindi mo na ba alam saan ba ako kukuha ng pambayad ng utang ko? O yung iba nag-iisip, saan na naman ba ako uutang? No? Ang mga kabataan po, maniwala kayo sa hindi, marami yan silang kabigatan. Kaya huwag niyo masyadong pinipressure, mga magulang at mga magulang. Kausapin niyo sila mula sa puso. Marami dyan, may mga sugatan po ang puso ng maraming kabataan
Sabi nga doon sa nabasa ko, no, 15 years old to 24, minsan hanggang 30 years old. Imagine, 30 years old, sugatan pa rin ang puso. Bakit? Baka hindi natin sila kinakausap ng maayos. Baka puro pagda-judge, pamimilit na gawin yung gusto mong mangyari. Bagamat tayo mga magulang, gusto nating lahat maging maayos yung ating mga anak. Pero hayaan nating kumilos sila at magkaroon ng freedom. Hindi freedom para magkasala, kundi freedom para mas marinig yung boses ng ating Panginoon. I'm talking to you parents, guardians. Ewan ko, ba't nilalagay ng Lord sa puso ko to? Pero baka merong mga magulang dito na sobra kayong higpit sa inyong mga anak na hindi na sila makakilos ng maayos. Hindi na nila maramdaman ang pagmamahal bilang magulang. Akala nila kamay na bakal na. Alam ko, ginagawa niyo po yan dahil mahal niyo sila. Pero dapat, maramdaman din nila kung paano minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinilit ng Diyos na maging ganito tayo. Kinausap tayo ng Diyos with a gentle voice. Tinuruan tayo ng Diyos kung paano maglingkod sa Kanya. Tinanggap tayo ng Diyos kung ano tayo. Sana ganoon din tayo sa kanila. Mga kabataan, hindi ko rin alam kung ano yung kalagayan nyo. Pero nararamdaman ko, marami sa inyo may kabigatan. Talk to God. Talk to right people. Minsan, andito lang yung mga CMT. You can talk to us. We can pray with you. Gustong sabihin ng Lord sa bawat isa, mahal kayo ng Panginoon. And He has greater plan sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. At gusto ko pong awitin natin yung isang awitin na kinompose ni Pastor Joey, yung hindi nalalayo. Gusto ko maging prayer natin na, Lord, ang hirap pala maging malayo sa'yo, katulad ni Peter, katulad ni Elijah. Takbo sila ng takbo. Hahanapin mo rin lang kami. E di, huwag ka nang lumayo. Mas maganda kasi pag closer ka kay God. Di ba tayo mga anak dyan? Pag nandyan si nanay at si tatay, parang feeling mo safe ka. Ganon din po tayo dapat. As we are closer to God, ramdam natin may kapayapaan. Maging dalangin natin sa puso ang awiting ito. Kaya po si Pastor Joey, Lord, hindi na po ako lalayo. Hindi na po ako lalayo sa iyong presensya. Let's sing this song mula po sa ating mga puso. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang ngiti ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Once again. Nais ko
meron ka. Sa pagbibigay sa iyo ng matatag na puso, itaas mo ngayong kamay, kapatid. Kung ikaw naman ay isang Kristiyano na ngayon ay nabibigatan, pero nanampalataya kang may gagawing magandang bagay ang Diyos sa buhay mo sa taong 2026. Habang inaawit natin ang awiting ito, itaas mo ngayong kamay, kapatid. At kung ikaw man ay isang Kristiyano na minsan ay napalayo sa presensya ng Panginoon, and you want His presence to be more, ang kanyang presensya ay mas maging kumikilos sa buhay mo. As we sing this song, Lord, hindi na ako lalayo. Maging dalangin natin, maging pangako natin sa ating Diyos, Lord, mahirap ang malayo sa iyong presensya. At habang nakataas po ang aming mga kamay sa iyo, ito po ang aming dalangin, ito po ang aming panatang, Panginoon, hindi kami lalayo sa iyong presensya. Let's sing this song mula po sa ating mga puso. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galang ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galang ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Yes, O God. Habang nakataas po ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon, patuloy kaming nananampalataya, Panginoon, na hindi mo kami iwanan at hindi mo kami pababayaan. Salamat po sa panibagong lakas sa taong 2026. Salamat po sa marami pang answered prayers, O God, na aming maranasan sa taong ito. Salamat, Lord, sa kompletong kagalingan, kalakasan. Salamat po sa pag-aayos mo sa aming pamilya. Salamat, Lord, sa promotion. Salamat, Lord, sa patuloy nga pong pagpapalakas mo sa aming mga spiritual life. Salamat po, Lord, sa mga taong nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong gentle whisper every time that we pray, that every time we read your word. Ama, sa oras na ito, patuloy nga pong dalangin ko, ikaw ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. Anong pong kabigatan na meron sila, hayaan niyo po, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo ang maranasan po ng bawat isa na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Let your powerful word, O God, ang patuloy nga po magbago sa aming buhay. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sino po dito ang pinagtagumpay ng ating Panginoon? Amen. Amen. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Salamat, Panginoon. Salamat po sa panibagong sigla. Ating pong ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos. Tatakbo mo'y di mahapon, lalakad di makapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay
awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sumigaw, woo! Sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, woo! Sumigaw, 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 woo! 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 Sa galak, sa galak, sa galak. Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, hallelujah. God is good all the time. Praise God. Alam ko po ang bawat isa ay pinagpala sa tanghali. Tanghali na po, tanghaling ito. So, samahan niyo po akong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po dito, "And God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good work." So before po nung verse na ito, nandun din po yung nakalagay that God loves a cheerful giver. And bakit po ba, excuse me po, bakit po karamihan is nahihirapan magbigay sa gawain ng Panginoon? So yung iba po, ang reason, natatakot sila kasi feeling nila is wala silang enough. Or kulang pa. Minsan sinasabi, wala, kulang pa nga yung sahod ko, ba't ako magbibigay? Ganyan. Kulang pa yung kinikita namin sa tindahan, yung mga ganyang reasons po natin. And sa Bible po, ang tinuturo po sa atin at ini-emphasize is yung importance po ng ating pagbibigay. And it is our expression of worship and partnership with our God. It encourages us to trust God, God's provision, and not be burdened by our financial worries. So, kanina po, ang ganda ng topic din ni Pastora Vilma sa first service. Yung turo niya po dun is about God's provision. And isa po dun sa tumatak sa akin na, ang sabi po ni Pastora, pag sumusunod daw tayo, or pag sumusunod tayo sa Panginoon, lahat ng blessings kaya niyang ibigay. Sasagana ang buhay pag may obedience. Naniniwala po ba tayo doon? And sabi po doon, isa doon sa natutunan ko sa Matthew chapter 6, pag nababalisa pala tayo sa mga pangangailangan natin, nawawalan din po tayo ng pananampalataya. So pag nag-worry pala tayo, hala, hindi ako makapagbibigay kasi kulang. Hindi enough. Ibig sabihin po pala nun, wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. And that's biblical po. So, napakahalaga po, di ba, ang ganda naman po ng pangako ng ating Diyos dito sa verse na, He is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, specific din po sa Malakay 3:10, kung familiar po tayo doon, ang sabi po ng Panginoon, ibigay natin yung full tithes natin. And napakahalaga po nun sa buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Share ko lang po yung short testimony ko. So, nag-start po ako as student sa pagbibigay po ng tithes. So, nung nag-work na po ako, hindi na po ako ganun ka nahirapan. Kasi parang, nung bata kasi tayo, di ba, parang ang practice lang natin, sige, magbibigay ako ng tithes ko kasi sabi ng parents ko, ganyan. Pero, the more po na sumusunod tayo sa Panginoon, the more na sinisik natin yung will niya and yung word niya is ina-apply po natin sa life natin, mas nagiging malalim din po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. And doon po pinatunayan ng Panginoon na pag nagtiwala tayo sa Kanya, wala pong, hindi niya po hahayaan na
hindi niya tayo pinagkukulang. So, may mga times po na dati kasi nagko-compute pa ako. Titingnan ko yung payslip ko, tapos i-minus ko yung 10%. Sa gross po ang tithes. Binaminus ko na yung 10%, tapos nag-worry ako. Sabi ko, hala, kasya ba to? Hanggang sa tinuruan ako ng Panginoon na hindi ko na siya, bino-worry. So, after sahod, bawas po una talaga tithes. And totoo po yung pangako ng Diyos na kahit po yung mga pagsubok, minsan kasi may mga emergency na kailangan talaga nating maglabas, di ba po, sa mga family, sa ganyan. Pero hindi hahayaan ng Lord na makaramdam tayo na, ay kulang. Kasi may pangako po siya, the moment that we obey Him, bibless niya po tayo. Naniniwala po ba tayo doon? And naranasan po namin yun sa aming family na hindi po namin ine-expect yung mga blessings, pero ang Lord, totoo siya sa pangako niya, pag sumunod tayo, pagsasaganahin niya po ang ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, samahan niyo po ako sa ating short prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We worship you, we honor you, we lift your name on high. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga ikaw ay tapat sa aming mga buhay, ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sinusuko namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, at hayaan mo, Panginoon, na maging tapat kami sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagbibigay, at hayaan mo, Lord, na every time na kami nagbibigay ng aming mga tithes and offerings, magkaroon po kami ng joy sa aming heart and excitement. Hayaan mo, O Diyos, na sa lahat ng mga sources of income, Lord, ng bawat isa, sa kanilang mga business, mga work, sa mga students, O Diyos, continue to bless them abundantly beyond their expectation, at hayaan mo, O Diyos, na maging channel of blessing din po kami sa mga tao sa aming mga paligid. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na patuloy mong binibigay sa aming mga buhay. Sa iyo namin pinagkakatiwala at ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba na sa iyo lamang nararapat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. 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 Praise.
palakpakan ng ating Panginoon sa buhay po ni Brother Alan Cortez and Brother Alan Zapata of Jam Ministry na nag-render po ng special number sa umagang ito. Yan, darako na po tayo sa mga mahalagang announcements. Ongoing na po ang ating 21 days prayer and fasting. Ito po ay nag-start noong January 4 to 24 with the theme of Holy Spirit Breakthrough, Unstoppable Move of God. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 13. Everyone is encouraged din po to participate our prayer and fasting. Kindly choose our commitment format. Kung face-to-face po ito or online. Fasting schedule, mamimili lang po tayo ng isa. Breakfast, 5 a.m. to 12 noon. Lunch, 10 a.m. to 6 p.m. And dinner po, 5 p.m. to 12 midnight. On Tuesday naman po, January 13, magkakaroon po tayo ng District 2, Proclaim Prayer and Fasting, 7 p.m. po dito po sa ating church. On January 25 po, magkakaroon po tayo ng anointing service at 8 a.m. Ito po ay one service only. Ulitin ko lang po, on January 25, magkakaroon po tayo ng anointing service, 8 a.m. dito po sa ating church at one service lamang po tayo. Updating of PIS forms, kindly fill up personal information sheet forms manually or via online and submit the completed PIS forms after the end of the service. We can approach our life group leaders po, our brother Ryan Leonora, para po tayo ay mag-guide. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating morning watch daily, online at 5 a.m. and face-to-face naman po every Saturday at 6 a.m. Youth Online Intercession, every Tuesday naman po ito at 8 p.m. via Zoom. One-and-Man Intercession, every Saturday at 6:30 p.m. And if you want to be part of One-and-Man Ministry po, we can approach Sister Ella Peroche po, head po ng ating One Ministry, and Brother Charlie Perez po, head po ng ating Man Ministry. Sunday services schedule, first service po ay 7:30 a.m. and second service naman po ay 10:30 a.m. Pero on January 25 po, one service lang po tayo at 8 a.m. Every Thursday naman po, may midweek service po tayo at 7:30 p.m. dito po sa ating church. iCare Compassion Ministry, if you want to invest our seeds of faith for this year, kindly inquire with Brother Ed Prado or Brother Gilbert Ilagan. And thank you po to all our 2025 investors. Sa lahat naman po na nagnanais na maging kabahagi ng ating JIL Cornerstone Balintawax Legacy Partners Program, please get commitment forms at the finance table at the back and kindly submit for encoding. Kindly complete the details like email address, name of life group leader, and contact number. Ngayon naman po, welcome po natin ang ating mga VIP or first-timers sa umagang ito. Maaari po nating itaas ang ating kamay once na natawag po tayo para po tayo ay ma-recognize. Sister Lirio Danga. Welcome po sa JL Taguig. And Brother Rolly Joe Danga. Welcome po, and please stay po after the service. May share po na good news ang ating consolidation team. Nawa po ay makita po ulit namin kayo next Sunday. And calling all seniors network po, please stay po after the service. May short meeting daw po kayo with Sister Melly Regala. Tayo pong tumayong lahat for our declarations, 3 times each po. God bless Israel, God bless the Philippines, God bless the Gig City, and God bless and multiply the jail people all over the world. Sabay-sabay po tayo. God bless Israel. God bless Israel.
God bless Israel. God bless the Philippines. God bless the Philippines. God bless the Philippines. God bless the Gig City. God bless the Gig City. God bless the Gig City. God bless and multiply the JL people all over the world. God bless and multiply the JL people all over the world. God bless and multiply the JL people all over the world. God bless us all. Atin pong ibalik lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa po, itataas ang pangalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. O dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, sama-sama po tayo sa huling panalangin sa umagang ito. Pasalamatan natin ang Diyos. Ang Diyos na ating nakilala ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy, O Diyos, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa amin. Tunay na napakabuti mo. Walang hanggang pasasalamat, O Diyos, ang aming iaalay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, lubos-lubos, O Diyos, ang aming pong pasasalamat sa magandang bagay na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Tunay, O Diyos, Ikaw ay dakila. Kaya naman karapat-dapat ka lamang pasalamatan, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon. Lalo't higit sa lahat, O Diyos, sa pagpasok ng 2026, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, O God, may mga magaganda kang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa magandang paalala mo, O Diyos, na kaya namin malampasan anuman sitwasyon na kinaharap po namin ng 2025. At sa ngayon, 2026, O Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa amin ay pinalalakas mo. Hinanap mo, Panginoon. Binigyan mo ng kalakasan. Binigyan mo ng kapayapaan ang bawat isa upang malampasan po namin, O Diyos, ang mga pinagdaanan namin. Napakabuti mong Diyos. Kaya wala po kaming dapat gawin kundi ibigay pagpasalamat. Ang buhay na ito na ginagamit mo hanggang sa ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ramdam po namin sa bawat araw
kumikilos ka, gumagawa ka ng kaparaanan upang malampasan po namin, O Diyos, ang sigalot na kakaharapin po namin sapagkat Ikaw ay buhay. Buhay na Diyos. Sa bawat isa sa amin, pinupuri ka namin, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Ate Belen na nagbigay ng magandang mensahe upang kami po, O Diyos, magkaroon ng tunay na kapayapaan sapagkat alam po namin, O Diyos, mabigat ang aming pinagdaan. Subalit, ngayon 2026, O Diyos, salamat po sa mga gagandang paalaala na hindi po kami bibitaw, hindi po kami tatalikod anuman mangyari sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay. Buhay hanggang sa ngayon at magpakailan pa man hanggang maraton ang bawat isa sa amin ay naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa mga kapatid po namin na naglaan ng panahon sapagkat hindi po nawala ng kabuluhan. Ang inilaan nilang panahon sa oras na ito, O Diyos, magiging kalakasan ng bawat isa sa paglakad namin sa bawat araw. Magbibigay at magdudulot ng kapayapaan sa mga nalulungkot. Magpapalakas ng espiritual na buhay namin. Malalampasan namin anumang sitwasyon. Nakakarapin po namin. Marami pong salamat. Lalabas po kami sa panambahan na ito. Taglay-taglay, O Diyos, ang katagumpayan, kalakasan at kapayapaan na ipinagkaloob mo. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin at sinesiran po namin ang pananadugo ng lahat ng ito. Muli, dinideklara namin ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagpapala ng Diyos Anak, ang walang hanggang patuloy na pakikiisa ng Santong Espiritu. Maranasan ng bawat isa sa amin, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ito po ang sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Tell the church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia.